Tapos na ang party at nililigpit na ng mga maids ang garden kung saan pinagdausan ng party. And now, we're heading to Baby Diana's room. Buhat ko si Baby, while Liam carrying gifts for Baby. Malaki na raw kasi si Liam, but still meron pa rin naman siya. Kaso, puro mga wines lang naman, expensive wines to be exact. Nang makarating na kami sa tapat ng room ni Baby, pinagbuksan kami ng pinto ni Liam. And as we entered the room, pinalitan ko na agad ng damit si Baby at binaba na rin ni Liam ang mga gifts. And lastly, we kissed Baby Diana's forehead before heading to our room. For 1 week, I originally designed the room for Baby Diana. Thanks to Liam and to our maids plus our 2 drivers who helped us to move and paint the whole room. Hindi ako pumayag na mag-hire kami ng interior designer. I want to decorate our house in my own. Kaya hindi na umangal pa si Liam. Instead, he helped me. Purple ang theme ng room ni Baby Diana, from the ceiling up to the carpet. Even her crib ay purple din, pati na rin ang katabi nitong kama. We decided na lagyan na ng kama ang room ni Baby, which is purple rin ang kulay. And also, may banyo rin ang kwarto niya. Lahat naman ng room sa bahay meron, except lang ang playroom ni Baby. We have 10 rooms here at our house. Yung 8 ay nasa second floor, then the other 2 rooms ay nasa first floor. Nasa baba rin ang laundry area near the kitchen. Ang kwarto ni Baby ay parallel to our room. Then sa right side niya ay ang kanyang playroom. Then on the left side ay ang guest room and entertainment room. Then doon naman sa side namin, pinagigitnaan rin kami ng 3 pang rooms. Ang room in our right side ay ang office ni Liam. Then doon naman sa left side, isa pang guest room and bathroom. Liam gave me a huge kitchen na pwedeng magkasya ang 10 tao. May 2 sink, then may dishwasher rin. May garbage bin, and take note, he also bought complete kitchenware and also dinnerware. Kompleto rin ang iba't ibang klase ng pagkain, ang refrigerator, which is a 2-door refrigerator. Nakalagay ito sa gilid ng pinto ng laundry area. Then 2 counters before the stove. The 2 rooms at the first floor ay ang kwarto ng mga maids, which is sa right side. At ang nasa left side ay ang kwarto ng 2 naming driver, gardener, at security guards. Kasya naman silang lahat sa kanilang mga kwarto. Centralized aircon rin ang buong bahay at lahat ng kwarto and even the maids room and drivers and security guards room ay may aircon rin. The 2 rooms were placed near at the side of the laundry area's door. And last part of the house, before the sliding back door, ay ang minibar ni Liam. May mga iba't ibang wines at beers ang nandun at meron ring 4 stools sa sobrang lawak ng paligid. Ayan ang isa sa mga naisip ni Liam. And it's okay with me. And lastly, the garden with a big pool and baby pool for up to 5 feet. Yun lang ang lalim ng pool din, ang baby pool naman ay 3 feet. Napapalibutan rin ng healthy green grasses ang buong backyard at magagandang mga bulaklak. Thanks to our gardener. So Han, can I now claim a gift from you? Nakangiti na saad ni Liam. Sumilay naman ang ngiti sa labi ni Amanda bago ginawaran ng halik sa labi ang asawa. Nandito kami ngayon ni Baby sa mall, having our bonding time together. Naisip ko kasi na maggala-gala ngayong araw and also to buy clothes for my baby girl and for myself. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakapag-shopping ng damit ko. And naisip ko rin na bumili ng damit na parehas kay baby. So, nandito kami sa isang store for mommies and babies to buy 10 pairs of clothes and shoes and accessories. Siyempre, terno rin pati shoes at accessories. I'm with the sales lady of the store na siyang nagdadala ng mga nauna ko nang napamili. Miss, can I get this kind of necklace? But I want the violet one. May stock ba kayo nun? I asked while I'm carrying Baby Diana na ngayon ay nilalaro yung buhok ko. Yes ma'am, kunin ko lang po sa stock room. Wika nito, saka tinabi ang cart na laman ng mga pinamili ko. Habang naghihintay ako sa sales lady na bumalik, dumiretso na ako sa counter to pay our clothes. It's not yet my turn, kaya nandito na yung sales lady pag turn ko. Ma'am, ito na po yung necklace na violet. Last 2 na lang po yan. You're lucky, ma'am. Wika nito. What? Give me that necklace. I want that one! Napatingin ako at pati na rin ang kahera sa batang babaeng sinisigawan ang isa pang sales lady sa seksyon ng mga necklace.
Mom, I'm sorry, but we don't sell our items to a kid like you. You should tell your mommy first before buying, and beside, you said that you don't have any money with you. Kalmadong paliwanag ng sales lady sa babae. But no, I'm not with my mommy, but I'm with my tita, and I can see my tita and I want the necklace. Sigaw uli ng batang babae at nagsimula ng umiyak. Nasaan kaya ang nanay nito? Miss, wait lang ha. Sabi ko dun sa kahera. Buti na lang at walang nakapila sa likod ko kaya pwede ko munang iwanan saglit lahat ng pinamili ko. Ibinaba ko si Diana at sabay kaming naglakad papunta dun sa batang babae na umiiyak. Pinapatahan na nung sales lady pero hindi pa rin ito tumatahan. Miss, I'll try to stop her from crying. Pakitawagan na lang yung head ng security dito sa mall at sabihin mo na i-page na may batang babae rito. Baka hinahanap na rin siya ng nanay niya. I said to the sales lady. Tumango naman siya at saka tinawagan ng manager ng store, ang head ng security. Pinantayan ko ang height ng bata. Hawak ko pa rin si baby na ngayon ay nakatingin lang sa amin. Little girl? Pukaw ko sa atensyon ng bata. I think mga nasa 4 to 5 years old na itong batang ito. What? Masungit na sagot nito sa akin. Nakayuko lang siya habang takip ang muka. Hindi na ito umiyak pero humihikbi pa rin. Stop crying na, okay? Alo ko sa kanya. Saka siya hinawakan sa kamay. Hindi naman ito nagpumiglas. Tumingin naman siya sa akin. Ngumiti naman ako ng malaki. Don't cry na. I'll buy the necklace that you want. Ano ba yun? Nakangiti na wika ko. Bigla namang nagliwanag ang mukha nito at parang kanina lang ay umiiyak ito. Pero ngayon, nakangiti na ng malaki. Really? Tumango naman ako. Wow! I want that pink necklace! Masayang sagot nito na may halo pang pagtalon. Okay. Bumaling muli ako sa sales lady. I'll buy that one. Sama mo na sa mga babayaran ko. Nakangiti kong sabi sa sales lady at agad naman itong sumunod. Hinawakan ko na rin ang kamay ng batang babae at sabay kaming pumunta ng cashier. Si Baby Diana naman tahimik lang na nakatingin. Binayaran ko na lahat ng binili ko at pagkatapos nun dumiretso na kami. Kasama ko ang manager ng store papunta sa opisina ng head ng security rito sa mall. Misty, oh my gosh! Where have you been? Are you okay? Are you hurt? Hysterical na tanong ng isang babae. But she looks so familiar. Parang nakita ko na siya. Nakatalikod kasi siya sa akin. Tita, I just strolled inside the mall. I'm fine. Actually, look I have new necklace. That beautiful lady bought me this pink necklace. Nakangiting tinuro ako ni Misty. Napalingon naman sa akin ng babae. Tumayo muna ako para makapagpakilala. Nakaupo lang naman si baby while playing her doll. Amanda? Napaangat naman ako ng tingin at nakita ko si Emily. Emily? Amanda, thank you so much for being good to my niece. She's always like this. Yung lagi na lang tumatakas. Sincere na pasalamat ni Emily. Pamangkin pa lang niya si Misty. Naandito kami ngayon sa may open area ng mall. Papunta kami sa isang restaurant. Niyaya niya ako makipag-lunch. It's okay naman with me. Saka hindi naman ako inis sa kanya. Actually, I'm thinking na sana maging kaibigan ko siya. No worries. I hope na hindi na siya ulit makatakas. Kasi baka mamaya may bigla na lang kumuha sa kanya. Sabi ko sa kanya. Sana nga. Thank you talaga, Amanda, ha? And napatigil siya sa pagsasalita. And I asked, sorry for everything I did to you. I'm very sorry. Saka ngayon, I don't want Liam anymore. Dati na yon. Actually, I'm married already. Arrange lang pero we're trying to be happy with each other. Nakangiting sabi niya sa akin. Nakikita ko naman sa kislap ng kanyang mga mata na totoong nagsisisi na siya at totoong masaya siya. Kaya sino naman ako para hindi siya patawarin, di ba? Let's just let it go and forget about, okay? Nakangiti kong sagot. Tumango naman siya saka ako niyakap. Friends? Tanong niya sa akin habang nakayakap. Friends, I said, saka ko rin siya niyakap. Sa side ni Amanda. Good day, Ma'am Amanda. Bati sa akin ng secretary ni Liam, which is Janet. Right after namin mag-lunch ni baby with Emily and her niece, ay dumiretso na agad kami rito.
I didn't tell Liam na pupuntahan namin siya ngayon. I just want to surprise him. Good day rin, Janet. Nandyan ba ngayon si Liam? I asked. Kumunot naman ang noon niya. I wonder why. Bakit parang naguguluhan ka yata, Janet? Ma'am, di ba may lunch date kayo ni Sir ngayon? Kasi sabi ni Sir Liam kanina na may lunch raw po kayong dalawa ngayon. Kaya pinakansel niya mga meetings niya ng 12 p.m. hanggang 1:30 p.m. Quarter to 12 pa lang naman ha. Wala naman siyang sinasabi. Why I have this feeling na parang may mali? Yes, meron nga kaming lunch date but Janet, I forgot kung saan ba kami kakain. I lied, but I think this is the only way na malaman ko kung nasan si Liam at kung sino man ang ka-lunch date niya. I smirked with that thought. A sarcastic smirk, kung meron man ganun. Nagtataka man ay binigay pa rin sa akin ni Janet ang pangalan at address ng restaurant. And luckily, 2 blocks away from the office lang ito. Kaya mabilis ako makakarating. And good thing, nakasama namin si Mang Ruel. May personal driver na dati niyang driver. Ilang minuto ang lumipas at narito na agad kami sa restaurant. Mang Ruel, wag niyo na hong patayin ng makina. Saglit lang naman po ako. Saka si Diana tulog na po sa car seat niya. Tumango naman agad siya kaya bumaba na ako. Malalaking hakbang ang ginawa ko para agad makapasok sa restaurant. Good afternoon, ma'am. Any reservations? Bati sa akin ng waitress ng restaurant. I don't have, but I have my husband here waiting for me. Sagot ko. May I know, ma'am, your husband's name? Kahit naiinis na ako, sinagot ko pa rin. He's Liam Navarro. Sabi ko. Halatang nagulat siya pero winaksi naman agad niya. I'm sorry, ma'am. This way po. Ma'am, andito na po sa loob si Mr. Navarro. Ngumiti lang ako sa waitress bilang tugon. Kinakabahan. Yan ang nararamdaman ko habang hawak at tinutulak ang pinto ng isang private room. Sabi ng isip ko ay huwag akong kumatok. Kaya walang sabi-sabi, binuksan ko ang pinto. And to my surprise, my husband is with another woman. I just felt numb. Seeing my husband with another woman. At ang masakit pa, nakaputo sa aking asawa. Parang piniga ang puso ko ng pira-piraso. And before I stopped myself from crying, a tear escaped my eyes. Amanda, di makapaniwalang wika ni Liam pagkakita niya sa akin. Dali-dali siyang tumayo kaya nahulog ang babae. Bago pa man niya ako mahabol, tumakbo na agad ako palabas ng restaurant na yun at dali-daling sumakay sa kotse. Mang Ruel, please umalis na agad tayo rito. Utos ko kay Mang Ruel. Naagad niya namang ginawa. Nakita ko sa side mirror si Liam nakakalabas pa lang ng restaurant. Dali-dali akong bumaba sa sasakyan. Buti na lang at tulog pa si Baby Diana. Mang Ruel, dito lang ho kayo ah. May kukunin lang po ako sa loob. Sabi ko at sinarado ang pintuan ng kotse. Umakyat kaagad ako at agad tinungo ang aming walk-in closet. Sadly, magiging sa kanya na lang to. Kinuha ko ang aking maleta at nilagay ang aking mga kailangan na damit. Di ko naman kayang madala lahat, kaya yung iba lang. Pagka-zipper ko ng maleta ko, ay agad kong tinungo ang kwarto ni Baby. At kinuha ang lahat ng gamit niya, pati na rin ang kanyang ibang laruang, kasya naman lahat yon sa kanyang maleta. Pagkatapos kong iimpake ang mga damit namin, ang mga gamit, ay kagad akong bumaba. Lahat ng katulong nagtataka kung bakit ako may dalang maleta pababa at umiiyak. Ma'am Amanda, ano pong nangyayari? Tanong ng isang katulong. Alis na ho ako. Sabi ko at dali-daling lumabas ng bahay. Bumaba naman kaagad si Mang Ruel upang kunin at isakay sa likod ang aming maleta. Sumakay na ako kahit nahihirapan akong iwan ang bahay na to. Hinding-hindi ko malilimutan ang bahay nito, lalo na ang mga alaala na alam kong kahit kailan, hindi na madadagdagan pa. Saan po tayo, ma'am? Pinunasan ko muna ang aking mga luha bago sinagot si Mang Ruel. Sa Tagaytay po. Wala naman akong ibang matutuluyan, kaya naisip kong sa Tagaytay na lang ako. Total nandun naman si Elizabeth, sa kanya muna ako pupunta. Amanda? Gulat na tanong ni Elizabeth pagkakita niya sa akin. Nandito ako ngayon sa labas ng bahay niya, dito sa Tagaytay. Siya lang ang naririto ngayon dahil ito ang kanyang stress reliever tuwing na i-stress siya sa kanyang trabaho. Nakarating naman kami ng maayos rito sa Tagaytay. Pinauwi ko na si Mang Ruel at binilinan ko na siya na huwag sasabihin kung nasaan ako. Ibang lugar ang sabihin niya, huwag lang ang Tagaytay.
Elizabeth. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Times like this, ay si Elizabeth lang ang masasandalan ko. Wala nang iba pa. Dahil wala na naman akong iba pang kapamilya. Si Baby Diana naman, tulog pa rin sa kanyang car seat na nilapag ko sa may entrada ng bahay ni Elizabeth. Pumasok muna tayo at malamig rito sa loob, sabi niya at tinulungan ako sa pagpasok ng 2 maleta sa loob ng kanyang bahay. Anong nangyari, Amanda? Tanong sa akin ni Elizabeth. Nandito kami ngayon sa loob ng guest room niya. Pinagpalit muna niya kami ng damit at si Baby Diana ay tulog na rito sa tabi ko. Elizabeth, si Liam. At bago na naman ako makabuo ng sentence, lumuluha na kaagad ako. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na kaya niya akong lokohin. Ang sakit-sakit ng puso ko. Shh, Amanda, okay lang. Kahit hindi mo muna sa akin sabihin ngayon ang problema mo, pero please lang, magpahinga ka muna ngayon at bukas na lang tayo mag-usap. Maging malakas ka para kay Baby Diana, okay? Paalala sa akin ni Elizabeth. Tango lang ang aking nasagot pero hindi pa rin ako tumitigil sa pag-iyak kaya mas lalo pang hinigpitan ni Elizabeth ang kanyang yakap. Amanda, nasasaktan ako kapag nakikita kitang nasasaktan ng ganyan. Madamdamin niyang sabi at batid ko rin na umiiyak na rin siya. Ang sakit-sakit, Beth. Sobrang sakit na parang winawasak ako ng ilang ulit. Mahal ko naman si Liam. Mahal niya rin naman ako tulad ng sabi niya. Pero sa nakita ko, parang hindi naman totoo na mahal niya ako. Nakita ko siya, Elizabeth. Nakita ko silang dalawa. Kung hindi pa siguro ako dumating, baka may nangyari na sa kanila. Elizabeth, ayoko na. Ayoko na siyang makasama. Siguro to ang karma ko sa pangluloko namin sa kanyang mga magulang. Ito na siguro ang karma ko sa pagtanggap ng alok niya kapalit ng pera. Amanda, I think na dapat mo munang pakinggan ang explanation ni Liam. Huwag kang padalos-dalos ang desisyon. Isipin mo na lang si Diana. Nawalan na nga siya ng mga totoong magulang. Pati ba naman mga umampun sa kanya, mawawala rin siya ng tatay? Mahinahon ng wika na kaibigan. Papakinggan ko naman ang paliwanag niya pero hindi muna sa ngayon. Kasi di ko pa talaga kayang marinig o makita muna siya sa ngayon. Sagot ko rin naman. Kumalma na ako ng konti pero humihikbi pa rin. Kailan mo pa siya papakinggan, Amanda? Kung kailan huli na ang lahat? Kung kailan ayaw na ni Liam na mag-explain sa'yo at tumabol sa'yo? Tanong ni Elizabeth. Hindi mo na... Naputol sa ere ang sasabihin ko nang makarinig kami ng katok sa baba. Sino naman kaya yun? Wala naman ako inaasahang bisita. Tanong ni Elizabeth. Hindi naman ako kinakabahan na masamang tao yan. Dahil nasa isa kaming exclusive village at bawat street ay may 4 na guard ang rumoronda tuwing gabi. Amanda, please, buksan mo tong pinto! Kainis. Si Liam, bulong ni Elizabeth. Ayoko muna siyang makita, please. Ikaw na lang ang bumaba. No, Amanda, ito na ang pagkakataon mo na marinig ang paliwanag niya. At pag nalaman mo na ang paliwanag niya, saka ka na lang magdesisyon. Hinila ako ni Elizabeth at tinungo ang hagdan pababa. Patuloy pa rin sa pagkatok, or should I say, pagkalampag ng pintuan. Sandali! Sigaw ni Elizabeth, saka binuksan ang pintuan. Nasa may paanan ako ng hagdanan. Or Amanda, please, gusto ko sa kanya mag-explain. Please, ilabas mo ang asawa ko. Puno ng pagmamakaawa ang boses ni Liam. Nilakihan naman ni Elizabeth ang pagbukas niya sa pinto, kaya agad akong nakita ni Liam. Amanda, Han, please, let me explain. Naglakad siya palapit sa akin at akmang yayakapin ako pero sa sobrang sakit ng nararamdaman ko, nasampal ko siya ng napakalakas. Naramdaman kong namanhid ang aking kanang kamay. Nakita ko namang tumungo sa kusina si Elizabeth para bigyan kami ng privacy. Ano bang nagawa ko sa'yo para lokohin mo ako ng ganito, Liam? Ano ba? Ano ba naging kasalanan ko sa'yo at sinaktan mo ko? Puno ng hinanakit kong sabi. I'm sorry. I'm really sorry. I tried to stop Leticia from kissing me but I'm just a man, kaya di ko napigilan na tumugon sa kanya. Nakayuko niyang sabi. Wow ha? Anong klaseng paliwanag yan, Liam? Kung mahal mo talaga ako, di ka magpapatukso. Humagulhol na ako kasabay nun ay ang pagluhod ko sa sahig. I'm really sorry, Han. Please, bumalik ka na sa atin. Please, patawarin mo na ako.
Umiiyak na rin siya pero mas nangingibabaw ang galit na nararamdaman ko. Kailan pa ito nangyayari sa inyo? At sinusuliti siya sa buhay mo? Halos bulong na lang ang pagbigkas ko sa pangalan ng babae niya. Ngayon lang ito nangyari and parang nag-aalinlangan pa siya sa pagsagot kung sino ba talaga si Leticia sa buhay niya. Sagutin mo ako! Sino siya sa buhay mo at nagpadala ka sa kanya? She's my first girlfriend and first love. Parang tinulos ako sa aking kinatatayuan sa mga narinig ko. Napayuko ako at napahagulhol sa nalaman ko. Wag na wag mo akong hahawakan. Puno ng galit kong sabi sa kanya nang akmang yayakapin niya ako. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Mahal mo ba talaga ako, Liam? O sinabi mo lang ba na mahal mo ako? Dahil sa'yo ko binigay ang kaisa-isahang mahalagang bagay na iniingat-ingatan ko. Tanong ko sa kanya. Mahal kita. Huwag mong isipin na minahal kita dahil lang sa binigay mo sa akin ang lahat sa'yo. Please, Amanda, bumalik ka na sa akin. Patawarin mo na ako. Sino ang mas mahal mo? Ako o si Leticia? Puno ng sakit na tanong ko kay Liam. Napatingin naman sa aking mata ng diretsong binata. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.